Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, budget ng hukbong sandatahan. Palalakihin pambili ng modernong armas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ng Senate President dito sa Pilipinas na si Juan Miguel Zubiri, na nangangako siya na patataasin ang budget ng ating Armed Forces of the Philippines, upang ganap na mapalakas natin ang ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Bukod sa AFP, lalakihan din ang budget ng iba pang ahensya ng gobyerno na nagtatanggol at nagpoprotekta sa soberanya ng Pilipinas katulad na lamang ng PCG. As legislators, we can only support. As a matter of fact, we've already said that we will be increasing the budgets of the Philippine Navy, Philippine Army, as well as the Philippine Coast Guard, as well as the Philippine Air Force. In this year's 2024 budget, you'll see an increase in their budgets for defense spending as well, for modernization of or buying more ships and planes for our armed forces. Ang Senado ang siyang magdedesisyon at mag-uusap kung magkano at para saan ang budget na hinihiling ng bawat ahensya ng gobyerno. Kaya naman kung ang mismong Senate President na ang nagsabi nito ay siguradong matutupad na mapalaki ang budget ng ating defense sa taon na 2024. Sinabi din niya na dadagdagan ang pagbili ng mga eroplano, barko, at iba pang kagamitan na magagamit natin sa pagtatanggol sa Pilipinas. Sa pagtatanong naman kung makakasama ba ng Pilipinas ang Japan sa isasagawang joint sale sa West Philippine Sea, dahil pinaplano ng ating gobyerno na magkaroon ng joint sale kasama ang mga kakamping bansa. So, when it comes to the policy, I believe Secretary Gilbert Chodoro has not put that off the table. He said, why not? Tinatawag po dyan, joint sales. It's called joint sales with Australia, joint sales with Japan, joint sales with South Korea. As a matter of fact, I read in the news yesterday, magkakaroon po ng joint training ang South Korea, Japan, and the Philippines next month. Can you imagine that? I think that's the first time na magkakaroon po ng cross-training and training exercises with the navies of Japan and Korea together with the Philippines. So napakaganda po nito. Nagkakaroon po tayo ng multilateral alliances around the region with like-minded nations na naniniwala in the rule of law. Hindi po dictation na lang or dictatorial tendencies and of course abuse of the rule of law and UNCLOS. So we appreciate that, we welcome it, and if you ask my personal opinion, of course I'm not the policymaker here, but my personal opinion, why not? Why not? Why not do joint sales with these like-minded countries in these particular areas to assert freedom of navigation and free and open Indo-Pacific? Ilang senador at party list naman ang tutol at nababahala sa bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan na Reciprocal Access Agreement. Hindi dapat pahintulutan ng Pilipinas ang sarili na maging base ng anumang dayuhang militar, sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel noong linggo, habang binabalaan niya ang kanyang mga kasamahan sa Senado sa mabilis na pag-aproba sa panukalang defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Hindi itinago ni Pimentel ang kanyang pagkadismaya matapos na praktikal na ginagarantiyahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ang pagpapatibay ng upper chamber ng Reciprocal Access Agreement o RAA, isang kasunduang militar na magbubukas sa bansa sa mga sundalong Hapon upang magsanay sa kanilang mga katapat na Pilipino. Ang kasunduan ay katulad ng Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Australia, at ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ng kapalit ng kaayusan sa seguridad. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Makabayan Bloc sa planong Visiting Forces Deal sa Japan, na maaring magresulta sa pagdami ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan, at hinimok ang gobyerno na ituloy ang isang malayang patakarang panlabas. Binanggit ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, at Assistant Minority Leader Arlene Broses, ang kabiguan ng gobyerno ng Japan na kilalanin ang mga pang-aabusong naranasan ng mga Filipino comfort women noong World War II sa paglaban sa Japan-Philippines RAA. Sinabi ni Broses na dapat ituloy ng gobyerno ng Pilipinas ang isang independenteng patakarang panlabas at unahin ang interes at kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga biktima ng makasaysayang pang-aabuso. Sumagot naman si Senate President Migs Zubiri patungkol sa RAA o Reciprocal Access Agreement natin sa Japan.
Kung gaano nga ba ito kaganda at ano ang maitutulong nito sa ating bansa, sinagot niya rin ang mga takot ng ating mga kababayan sa makakaliwa na baka abusuhin ito. Actually, matagal na po natin hinihingi po ito, Mike. As a matter of fact, if you look at if you Google actually all the news stories about the RAA, Reciprocal Access Agreement, it was our office, my office, myself, who raised this issue a year ago. And I said, it's about time that we also come up with more training programs with the Japanese Navy and Coast Guard, as they've been giving us all these ships. They've already delivered, as I mentioned, 12 ships to the Philippine Coast Guard, and they'll be delivering an additional 5. Not to mention the warning radar systems, the warning and control radar systems for the Air Force and the Navy that they've already delivered for the Air Force, and they're now going to deliver next year for the Navy. We need their expertise in training for this equipment na galing po sa kanila, and vice versa. So kailangan natin magpadala ng sundalo dun sa Japan para makipag-training sa kanilang Navy and Coast Guard, at kailangan din nilang pumunta dito at makipag-training sa ating mga Coast Guard and Navy units. So definitely a reciprocal access agreement, which is similar to the Visiting Forces Agreement, would be welcome development, because yan po magiging guideline pag may violations. Now, meron pong grupo na natatakot, for example, yung ating mga kaibigan sa kaliwa, they're very scared, no? Natatakot po sila that this might be abused. But between us, Mike, no, and to the Filipino people, isa sa pinaka-disiplinadong armed forces, what they call self-defense forces, ang Japanese, ang mga Hapon. Sila ang pinaka-disiplinado, not only armed forces, but they're the most disciplined people, one of the most disciplined people in the world. Linilinis nga nila yung mga stadiums pagkatapos maglaro ang kanilang football team or basketball team. Sila na mismo kusang loob. Linilinis po nila yun, napakatahimik po nila, hindi po sila nang-aabuso. They are one of the most disciplined people in the world, and their armed forces is one of the most disciplined armed forces in the world. I am not worried na magkakaroon po ng violations. And if there will be violations, the RAA will set the guidelines. No? For example, Philippine law will be followed at all times when they're in the Philippines. Pag meron po silang ginawang mali or kasalanan, they will be under the jurisdiction of Philippine law. And same goes for our Filipino troops who will visit Japan for training. Kung meron din po silang nagawa po dyan na violation, Japanese law will also be followed. And so there will be no problems. Hindi po tayo nagbibigay na undue advantage, no, which forgets the rule of law of each country. No, we respect each other's sovereign rights and sovereign laws. And under the RAA, it will only hasten, no, the entrance of trainers dito sa Philippines and Filipinos to Japan. So napakaganda po nito, Mike, because this will pave the way for a higher strategic alliance with Japan as our friendly neighbor in the north. So I think we should have no problems with that. And looking at historical past, Mike, on the Visiting Forces Agreement, I know before it was passed, I believe in the early 2000, malaki, no, napakaingay ng mga rallies, napakalaki ng mga rallies noon na aabusuhin po ito ng mga taga-Estados Unidos. I can only recall, and I may be mistaken, but I can only recall 2 violations of the Visiting Force Agreement. One was an issue of rape, I believe about 18 years ago or 15 years ago, which was settled out of court. By the victim herself, she settled it out of court. But of course, nahuli po yung Amerikano, nagkaroon po ng trial, at bago po lumabas ang verdict ng trial, nagkaroon ng settlement out of court. Okay, that's number 1. Number 2, I only believe the second and only violation was the one of Pemberton. If you recall, it was murder of a transgender. Yes. That particular case continued. Natulad po siyang guilty, if you recall, natulad po siya ng guilty, and kinulong po siya. He was under custody and kinulong. And what had happened was, I believe, he was transported to the U.S. because there is another what you call treaty that we have, wherein prisoners can choose their place of origin, where they can continue their conviction, no, or their sentence. And that's what had happened. So
But nahatulan po siyang guilty. So there are only two what we say cases or large, what you call high profile cases that had happened. So I would think that with the Japanese, I would think they would be very disciplined and very diligent when it comes to following our rules of law. So wala po akong problema dyan. And the majority of our members in the Senate feel that it is the right thing to do. And I believe that we can get the numbers for the 2/3 vote for its ratification. Nagpakawala o nag-release naman ng higanting boya effigy kahapon ng umaga ang isang grupo ng mangingisda sa Masinloc, Zambales. Ginawa ito ng grupo sa isla ng San Salvador, Zambales. Ito'y upang iparating sa bansang China ang kanilang gutom at galit dahil sa patuloy na panghaharas at agresyon sa Scarborough Shoal. Sa isang pahayag matapos ang paglalagay sa boya, ang Asosasyon ng mga Mangingisda sa Masinloc ay ibinahagi ang naganap na pagpapakawala sa higanting boya na may nakasulat na "Atin ang Pinas", na tanda ng pag-angkin ng mga mangingisda sa kanilang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Umaasa sila sa biyaya ng karagatan kung saan dito kinukuha ang pagkain, hanap buhay, at kasiyahang dulot ng simpleng pamumuhay. Ang patuloy na harassment at agresyon na ginagawa laban sa mga mangingisda sa Scarborough ay lubos na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Kaya sana ay maaksyonan na talaga ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, dahil hindi lamang teritoryo ang usapan dito kundi pati na rin ang kabuhayan ng mangingisdang Pinoy. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.